it whole. If he can turn the water into wine, if he can raise the dead, calm the sea, give sight to the blind, it's such an easy thing to make a darkened life and make it shine. Jesus can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. You should have seen the way I was before I live in truth. If you did all this for me, I know that he can do it all for you. Life was just a game for me to play, on and on, a puzzle with 1,000 pieces gone. And every time I thought a picture fit, I found out I was wrong. My life was incomplete, 'cause Jesus had the pieces all along. Jesus can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. You should have seen the way I was before I live in truth. If he did all this for me, I know that he can do it all for you. Jesus can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. You should have seen the way I was before I live in truth. If he did all this for me, I know that he can do it all for you. If he did all this for me, I know that he can do it all for you.
Isang masayang pagtatagpo muli, mga kapatid at mga kaibigan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga daratnan ng tinig na ito, sana ang pagpapala ng Diyos ang sumainyo. At ang gabing ito, tayo ay mag-aaral ng napakahalagang suheto. Napakahalaga dahil ito ay patungkol sa ating mga kalusugan, na dapat nakaangklang kalusugan ito sa pagmamahal natin sa lumikha, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So ang ating tema ngayon ay love as defined in health. Everyone needs to be loved to live a proper and healthy life. Love has various definitions. Ask somebody there and they will tell you the meaning of love. Nasa kanila na kung ano po ang definition na nila ng pag-ibig, kasi napakaraming definition ng pag-ibig. Pero ang definition naman ng health ay ito. Health is a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. So ibig sabihin, kahit na ang tao ay nakikita mong tila baga malusog, pero ang tumatakbo sa kanyang isipan na hindi natin alam, ay mahirap na sabihin ang taong yun ay malusog. Kinakailangan kumpleto ang lahat ng aspeto. Ang physical, ang mental, ang social well-being, maging ang spiritual side. Kinakailangan buo ito para masabi nating ang kalusugan ng tao ay okay. So mga kaibigan at mga kapatid ko, merong survey na ginawa ng Mastercard International. At ito ang kanilang natuklasan. May mga bagay na kanilang tinanong tungkol sa religion, tungkol sa karir, tungkol sa kayamanan, tungkol sa kaligayahan, tungkol sa pamilya at mga kaibigan, at tungkol sa kalusugan. Ang nakakamanghang resulta ay ito. Out of 100%, ang religion, ang pumili ay 5%. Ang career, 5%. Ang wealth or kayamanan, 5%. Ang happiness, 18%. Ang family at saka friends ay 22%. At ang nakakamangha, ang tungkol sa kalusugan or health is 45%. So nangangahulugan lamang na ang number one na iniisip ng tao para maging masaya at maging kaibig-ibig ay kinakailangan siya ay malusog. At alam nyo ba kung ano yung mga bansa na kanilang sinorvey? Merong 11 dito sa Asia. At ang mga ito ay ang Australia, ang China, ang Hong Kong, Indonesia, Japan, New Zealand, Philippines, Singapore, Taiwan, and Thailand. Yung 11 bansang ito, nagmula ang kasagutang 45% ang binibigyang priority ng mga tao, yung kanilang kalusugan. So nakakamangha. Maraming tao dyan, kahit na mayaman, kung hindi naman malusog, hindi masaya ang kanilang buhay. Kaya nga, kinakailangan nating tingnan mga kaibigan at mga kapatid ko, na ang number one talaga na priority natin ay ang ating kalusugan. So, una na dapat nating alamin at bigyang pansin ay yung ating kalagayan. Una-una, paano natin pinapakain ang spiritual na kalagayan natin? Well, of course, sasabihin ninyo, mag-aaral ako ng salita ng Diyos. Pero yung physical, mga kaibigan ko, ang bigyan natin din ng napakalaging importansya. Bakit po? Kasi kung mahina ang katawan, lahat ng aspeto susunod na. So ang number one na gawin po natin ay jumpstart your day with breakfast.
Anong ibig kong sabihin? Napakaraming tao ngayon sa mundo. Dahil sa napakatinding pangangailangan, busy sa buhay. Ang nangyayari ay nakakaligtaan po nila ang napaka-importanting parte kung paano natin gawing malusog ang ating mga katawan. Nakakaligtaan po ang breakfast. Ang ginagawa na lamang ng tao ay magtimpla ng kape o kaya'y maggatas, kumain ng konting tinapay, sapat na. Sila na ay hahayo para gawin ang kanilang dapat gawin. Pero nakakamangha, by 10 o'clock, nanghihina na ang kanilang katawan at nangangailangan na ng pagkain. Bakit po? Kasi nakaligtaan yung dapat nabigyan ng mabigat na halaga, ang pagkain sa umaga. So, yun po ang una. Para maging malusog ang katawan po natin sa maghapon, kinakailangan ang priority po natin ay ang ating agahan na maayos. Pero sa pagmiminti na po ng ating kalusugan, alalahanin po natin ang New Start. Ano po itong New Start? Ito yung tinatawag na 8 natural doctors. Una dito ay ang nutrisyon. Ang nutrisyon, ito ang sikreto para maging malusog po ang ating pangangatawan. So una-una na dapat nating tingnan para maging malusog ang tao ay kung ano po ang dapat nating kainin. Bigyan nating halaga ito. Dahil nga, kung mali ang ipinasok natin dito sa ating bibig, para pakainin itong sariling ito, ang labas nito ay sakit. Pero kung tama naman yung ating ipapasok dito, ang magiging kalalabasan ng ating katawan ay, of course, magiging malusog tayo. Kaya nga, yung nutrisyon na binabanggit natin, marami tayong dapat isaalang-alang at marami din tayong dapat iwasan. Ano yung dapat nating isaalang-alang? Yung maayos na pagkain. Gaya ng alin? Of course, sinasabi natin na ang pagkain para lumusog ang katawan ay ang, siyempre of course, yung ating ginagawa na yung rice, yung ulam natin, yung inumin natin, dapat magkakasama ito na bigyan natin ng tamang pansin para maging malusog ang ating pangangatawan. Ang Diyos mismo, mga kapatid, ay nagtakda kung ano po ang pinakamainam na dapat nating gamitin para maging malusog ang ating mga pangangatawan. Hindi ko na palalawigin, basahin nyo na lang po mamaya sa inyong Biblia ang mga palatuntunan na ibinigay ng Diyos para sa kanyang bayan, para sa lahat ng kanyang nilalang, para maging malusog ang tao. Basahin po ninyo ang Leviticus chapter 11. Basahin din ninyo ang Deuteronomy chapter 14. At basahin din ninyo ang Proverbs 20 verse 1, maging ang Proverbs 23, 31 to 32. Pahapyaw kong bibigyan pansin ang mga talatang ito habang tayo ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos. Ano ba ang sinasaysay ng Leviticus chapter 11? Narito ang mga dapat nating bigyan ng pansin para ipasok po natin dito sa ating bibig para maging malusog ang ating pangangatawan. Ang Diyos mismo ang siyang nagtakda. Siya ang nagsabi na alin ang mga hayop at isda na dapat nating kainin. Narito po. At nandito rin po yung iba't ibang uri ng mga hayop, maging ang isda
na dapat nating iwasan. Ito ay Diyos ang nagsabi, hindi ang tao. Kaya nga mga kapatid ko, basahin po ninyo ito. At kayo ang makakatuklas at mamamangha kayo kung ano ang sinasabi ng Diyos. Kung hindi pa ninyo nalaman ito noon, kung inyong bibigyang pansin ang mga parte ng Bibliang ito, ay mamamalas po ninyo kung ano po talaga ang kalooban ng Diyos. So makikita po natin dito mga kapatid ko, pagkain, importante sa katawan para magiging malusog tayo. Ngayon naman, sa ibang aspeto, sabi nila, pagkain lang ba? Hindi po. Alam niyo po, sa aking pagsasaliksik, ang paninigarilyo ay nagdudulot din ng saya ng tao. Ayon sa kanila, sila ay masaya kung sila ay naninigarilyo. Pero alam nyo ba ang natuklasan ni Dr. Linus Pauling? Ito po ang kanyang sinabi. Every cigarette you smoke takes 14.5 minutes off of your life. Would you imagine that, mga kapatid ko? 14.5 minutes kada stick ng sigarilyo ang mawawala sa inyong buhay kung kayo ay maninigarilyo. Kung tayo ay magkukompute, kasi ako'y nag-compute at gusto kong sundan po ninyo. Kung kayo ay naninigarilyo, mag-isip-isip po kayo. Kung kayo ay nagbabalak manigarilyo, mag-isip din kayo. Kaya tayo po ay mag-compute para malaman po natin kung ano po talaga ang naidudulot ng bagay na ito. Ano yung sabi ni Dr. Linus Pauling? Ang sabi niya ay, every cigarette you smoke takes 14.5 minutes off of your life. So ibig sabihin, sa isang pack ng sigarilyo, mag-compute po tayo, 14.5 minutes times 20 sticks. Ilang minuto kaya ang mawawala sa ating buhay? 290 minutes na po yan sa isang kaha ng sigarilyo. I-times po natin ito ng 30 days. Pinapalagay ko na lamang na isang araw ay isang kaha ng sigarilyo ang inyong mauubos. So 290 minutes times 30 days equals 8,700 minutes. I-divide po natin ito ng 24 hours para makita po natin kung ano po ang kalalabasan nito. Kayo na po ang bahalang mag-compute, mga kapatid. Para kayo po ang siyang makatuklas. Imagine, 14.5 minutes ang bawat stick. Sa isang araw, kung 20 sticks ang inyong hinitit, 290 minutes na po ang nawala sa inyong buhay. E kung isang buwan, ay di lumalago, dumadami ang minuto na mawawala sa inyong buhay. At alam niyo, in a year's time, ayon sa aking pag-compute, 72 days ang mawawala sa inyong buhay. Imagine that. Dahil lang sa bisyo, nakakala ng iba sila ay magiging masaya, pero ito'y kabawasan pala ng kanilang pamumuhay sa mundo. Sa United Kingdom, mayroon ding research tungkol dito. At ito po ang kanilang ni-research. Smoking is the single biggest cause of cancer in the world. Nakakamangha. United Kingdom po ito. Ano pong sabi? Ulitin ko. Smoking is the single biggest cause of cancer in the world. Hindi lang gastos, mga kapatid ko, kundi sakit ang mapapasa atin kung tayo po ay magpapatuloy
sa masamang bisyong ito. So ano po ang iyong pasya? Kayo po ang magtakda. Ano po ang dapat ninyong gawin? Magpatuloy sa paninigarilyo? Or tigilan po ang paninigarilyo? Mag-umpisa sa paninigarilyo or huwag na lang umpisahan? Paano po yung alak? Maaring sabihin ninyo, ang alak ba maganda rin sa katawan? Marami din ang nagsasabi na ang alak ay maganda sa katawan. Pero alam nyo, ang sabi ng Panginoon na nakatala sa Biblia, ang kanyang sinabi doon sa Proverbs 20 verse 1. Wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise. Biro niyan, ang alak daw ay manunuya, manggugulo, at sino man naiinom nito, hindi siya magiging pantas. Bakit po? Sabihin ko po sa inyo, ako po ay dating alipin ng alcohol, alak. At alam niyo po, ang nangyayari sa akin noon, hindi ko po alam kung ako ay nananghalian, hindi ko po alam kung ako ay kumain sa gabi, dahil po nawawala yung memory. May mga memory gaps. Kung may magpapaalala, maalala ko rin. Pero kung wala na, hindi ko na alam kung ano ang nangyari pagkatapos. Bakit po? Nasira po yung aking memory dahil po sa alcohol. Alcohol na siya namang nagbibigay sa akin ng akala ko'y kaligayahan, yun pala, nagdudulot sa akin ng hindi maganda. At minsan pa, dahil kami, ng aking kaibigan, kapwa na kainom, bigla na lamang naghamon yung aking kaibigan. Sabi niya, kung gusto mo, magsuntukan tayo. Napakataas pa naman ito. Mata sa akin. Wala akong kalaban-laban. Pero ano ang aking ginawa? Hindi na ako nagsabi. Binanatan ko na lang siya. Para ako ang mananalo. Bagsak siya, takbo na lang ako. Yun ang dulot ng alak. Walang maganda. Kaya nga, mga kaibigan at mga kapatid ko, basahin po ninyo ang resulta nito. Yung binanggit ko sa inyo, Proverbs 23, 31 at 32, makikita nyo. Ang sabi doon, huwag kang titingin sa alak kung ito ay mapula. Dahil ito'y bababa na parang ahas. Ilocano ko na kaslakarasaan. At ang labas nito, ikaw ay kanyang sisirain. Hanggang sa ngayon, kung kayo'y lalabas, ang alak, ang siyang halos number 1 na bilihin para sa mga tao. Pero mga kaibigan at mga kapatid ko, iwasan po natin ito. Dahil wala pong magandang idudulot nito sa ating katawan. May nagsasabi din naman na kapag ako'y iinom, nawawala yung aking problema. Kaya, naranasan ko kaya yung James. Kala ko noon, pagka ako'y iinom, mawawala yung problema, pansamantala. Pero kapag wala na yung epekto ng alcohol, balik na naman yung problema. So, anong magandang idinulot noon? Yung pansamantalang pagkawala ng problema, pero pagkatapos, masakit ang katawan, at nandun din yung problema? Anong mas maganda? Iwasan na lang natin ito. Ito'y patungkol sa kalusugan. Hanggang dyan lang ba? Napakarami pong aspeto kung paano natin pangalagaan ang ating katawan para tuloy-tuloy na tayo ay malusog. Ano pa? Kinakailangan mga kapatid ko at mga kaibigan, hindi lang yung kinakain ha, hindi lang yung iniinom, maging yung ating pagtulog. Kinakailangan meron tayong 8 hours minimum
kayong mga kabataan. 8 hours minimum ang tulog. Pero ang nakakamangha ngayon, wala na yatang ganun. Bakit po? Ay, kinuha na ni gadget yung ating panahon para matulog. Ano pong sinasabi ko dito? Alam nyo, ang gadget na ito, kung hindi nyo maiwasan, maganda nga habang kayo ay naglalaro. Pero ang inyong katawan naman ay parang pagod na pagod dahil kulang kayo sa tulog. So, importante ang pagtulog, mga kapatid at mga kaibigan. 8 hours minimum. Pero kaming mga matatanda, ay okay na yung 6. Pero ang talagang sinasabi, kinakailangan magkaroon tayo ng alin? 8 hours minimum na tulog. In place of this, ano pa yung dapat nating gawin para maging malusog ang ating pangangatawan? O mga kaibigan ko, binanggit ko na kanina, yung alak dapat iwasan. At marami pang dapat iwasan. Ano po pala ang dapat nating inumin? Well, andyan ang pure na tubig. Na kapag tayo ay parang nagugutom, alas 10, alas 3, kumain naman tayo ng agahan, kumain naman tayo ng tanghalian, pero bakit parang nagugutom tayo at the middle? Ang ibig lang sabihin nito, ang ating katawan ay nagkukulang sa fluid, tubig. Kaya ang ating dapat gawin ay uminom po tayo ng tubig. At yung ating pagkagutom, ito ay mawawala. So, mawawala yung coffee break ng alas 10, coffee break ng alas 3, kung tayo ay iinom ng tubig. So mga kaibigan at mga kapatid ko, para tayo ay maging kaibig-ibig, at para tayo ay magiging malusog, sundin po natin ang kalooban ng Diyos. Ano po ang mga bagay na ito? Okay, to summarize this, number 1 na binanggit ko sa inyo kanina, yung survey, 45% ang binigyan nila ng pansin ay tungkol sa kalusugan. So sa umaga, huwag nating kaligtaan ang mag-agahan. Kumain tayo ng tama. Para bang kung kayo ay may sasakyan, kakaunti lamang ang nasa tangke ng inyong sasakyan, malayo ang inyong pupuntahan. Hindi pa kayo nakakalahati sa inyong pupuntahan, maghahanap na kayo ng gasoline station. Bakit? Para maglagay ng krudo o gasolina sa inyong sasakyan. Ganon din sa atin. Kung hindi tama ang pagkain sa umaga o kaya ay makaligtaan natin ang ating pag-aagahan, hindi pa tayo nakaabot ng alas 10. Hapong-hapo na tayo. Nanghihina na tayo. Bakit po? Kasi wala ng fluid, wala ng pagkain ang katawan. Kaya, hindi na tayo malusog. So, huwag kaligtaan ang agahan, mga kapatid ko. At, binanggit ko na sa inyo kanina, iwasan po natin ang paninigarilyo. Bakit po? Kasi kung ipagpapatuloy natin ito, o kaya ipagpapatuloy nyo yan, kayong mga naninigarilyo, sa isang taon, ang mawawala sa inyong buhay, ayon sa pagsasaliksik ni Dr. Linus Pauling, 72 days. Imagine that, more than 2 months. In a year's time, mababawasan ka ng more than 2 months. Nakakalungkot isipin. Kaya, as much as possible, mga kaibigan at mga kapatid ko, iwasan na po natin ang paninigarilyo. Maging ang pag-inom ng alak na wala namang magandang idudulot sa ating katawan, kundi sakit lamang. Dahil pagkagising mo, masakit ang katawan, nandun pa rin yung problema. Yung sinasabi nila, malilimutan ang problema kapag ka nakainom ng alak,
yun ay pansamantala lamang. So mga kaibigan at mga kapatid ko, gusto kong sabihin sa inyo, kung may mga bisyo tayo, quitters always wins. Yung mga umaayaw, pagdating sa bisyo, sila po ang nagtatagumpay. Gusto nyo bang maging matagumpay? Iwasan na po natin ang bisyo. Gusto nating maging malusog? Sundin po natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kung ano ang sinasabi ng Diyos na dapat nating iwasan. Ulitin ko, please, pakibasa po ninyo ang Leviticus chapter 11, Deuteronomy chapter 14, Proverbs 20 verse 1, at Proverbs 23, 31 to 32. Marami pa, pero dito lang kayo mag-umpisa para mamalas po ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. At kung ito ay ating susundin, magiging kaibig-ibig tayo at magiging malusog tayo. Nawa ang pagpapala ng Diyos ang sumaating lahat at maging malusog tayo kung tayo ay susunod sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Manalangin tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Makapangyarihang Diyos, salamat po. Salamat po sa inyo na kayo po ay patuloy na nagbibigay sa amin ng mga paalala para ang aming mga katawang ito ay manatiling kaibig-ibig at manatiling malusog. Sana ang mga kaunting aral na ito na siyang pagpapasimulan namin upang sundin ang batas ng kalusugan ay aming magawa sang-ayon sa inyong tulong at biyaya. Kinikilala namin na kami ay mahihina, kaya kami nagsusumamo sa inyo, dakilang Diyos, na tulungan niyo kami, bigyan kami ng kapangyarihan sa magitan ng banal na Espiritu, at masunod po namin ang mga bagay para sa aming sariling kapakanan, at kayo rin ang siya naming mapapurihan sa lahat ng panahon ng aming buhay. Salamat dakilang Diyos na sa magitan ng inyong biyaya, ang aming hiniling na ito sa inyo ay inyong pinakinggan at sinagot, dahil ang lahat ng ito ay aming hiniling sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Jesus can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. You should have seen the way I was before I live in truth. If He did all this for me, I know that He can do it all for you. If He did all this for me, I know that He can do it all for you.